Si dating Senate President Senator Tito Soto sa mga kapwa-senator na maaari silang managot ng kriminal sa pagkakaantala o pagkakadismiss ng walang paglilitis. Ng pagsisimula po ng Senate impeachment trial, and well, very important po yun kasi nga it is a constitutional mandate to the Senate to try and decide the case of the Vice President. So ang sabi naman po niya ay they'll elect the Senate President, determine the leadership, and determine the committees. No? So I guess Congress will be okay with it. We will wait until the 2nd of August for umuwi na. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. So pinadideklara ko na para lang malaman ng ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong maipapile yun. Kung ito po maipile, well, file ng bill. Resolution po ba ito? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano meron ngayon? Bibi Sara na sa Australia at meron hong mensahe. Meron hong mga paliwanag na dapat kayo maintindihan. Talagang ganun talaga. One day at a time. Isang beses, isang araw. Parang ganun. At ano ang sabi rito? Parang talagang nakatutok talaga sila sa impeachment. Gustong-gusto talaga nila ma-impeach si BP Sara. O yung bago na, yung tumutulig dito sa Dolomite, paimbestigahan daw. Siya rin yung pinakaboses ngayon. Magkano kaya? Sabi na Aling Ledesma. Kasi bukod tangi, siya ang nagbibigay boses ngayong panahon na ito. Ay, hindi pa natin malaman kasi wala pa yung pinaka-umpisa. Kasi pagkatapos ng SONA, dyan sigurado magbabakbaka na. Dahil meron pa tutsara rito na sa August raw di umano, sisimula na yung trial. Wow, sabaw. Talaga ba? Ganun ba? Sino nagsabi niyan? Baka kayo lang. Simulan natin dito. Title, BP Sara impeachment, uunahan ni Totoy Kolokoy. Atat, Atat na atat ang may puting buhok. Mapasok. Nagbabala si dating Senate President Senator Tito Soto sa mga kapwa-senator na maaari silang managot ng kriminal sa pagkakaantala o pagkakadismiss ng walang paglilitis sa Abogado ka? Judge ka? Paano mo nalaman na mananagot? Sinabi na nga yan ng mga ibang magaling na abogado, kung walang jurisdiction, kung walang sustansya ang ebidensya, pwedeng i-dismiss ng mga senador. Diba? Ano pa ang gagawin mo kung yung jurisdiction hindi na nga nakapasok sa 28th Congress? Kung sa 19th Congress tapos na lahat, sige, sabihin natin, i-refile nyo. Bawal din. Diba? Tapos na nga At kung nirefile nyo man, may 1-year ban. Hindi mo ba kaya? Hindi mo ba maintindihan? Ito na naman tayo Para tayong grade 3. impeachment case ni Vice President Sara. Sa isang post sa social media, binanggit ni Tito Soto na nagsilbing Senator Judge noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona ang column article na inilathala ni Jarius Bondok sa pagsasabing mas mabuting magbanggaan ang mga senador sa plenaryo kaysa magpulong sa isang caucus o sa likod ng mga closed door para masaksihan ng publiko ang bawat detalye ng paglilitis. Ayon sa naging statement ni Tito Soto, senators can be held liable under 3 laws for delaying or dismissing impeachment trials. Maybe it's better if senators don't share their thoughts privately, better in public, so the agendas of each other will be out in the open. Ito na lang, Malalaman na lang natin yan sa botohan.
Kasi magbobotohan yan eh. Di ba? Eh kung ikaw, gusto mo ma-impeach si VP Sara dahil meron kayong hangad. Pagdating ng panahon, yung iba, ayaw na. Noong una, nung nangangampanya ka, parang ayaw mo magsalita patungkol dyan. Parang nagpe-play safe ka. Ngayon, eto na, nanalo ka. Nagulat nga isang bayanan. Bakit nanalo? Eto na, meron kang banat na nakalambugin na naman. Mga kasama, ano sa palagay nyo? Column, sinabi ng mayakda na any citizen can charge senators for delaying Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Binanggit ang mga posibleng paglabag. Unang-una, sa Article 208 ng Revised Penal Code o Prosecution of Offenses, Negligence, and Tolerance. At ikalawa, Section 3 of Republic Act 3019 and the Corrupt Practices Act. Idinagdag sa artikulo na maaaring kasuhan ang mga senador sa ombudsman na magsasampa ng kaso sa Anti-Graft Court Sandigan Bayan kung makakita ng merito sa reklamo ng mga mamamayan sa naantalang impeachment trial. Wala naman naantala. Hindi mo ba na-gets? Hindi pala to electionist, no? Hindi mo ba na-gets? Dahil may mali, kaya pinabalik. Hindi nakakita ng tamang proseso, kaya pinabalik sa Kamara. At doon naman sa sinabi nyo na dinelay, hindi dinelay. Mag-i-eleksyon. Oo, nag-resist. Nag-resist. Hindi mo mag-gets, sabi ni Aling Ledesma. At doon naman, sa papasok ng July 28, from June 30 to July 28, walang trial kasi nga pinabalik. Pinahihingi ng sagot bakit anong ginawa. Yung certification ang hinahanap. Ayaw nyo pa rin magtigil. Ayan pa rin kayo. Puro kayo ganyan. Puro ganon. Antitindi nyo. Wala na kayong inatupag kundi impeachment, 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 impeachment na lang lagi. Wow naman, Tito Sen. Atat na atat yarn. Di ba? Bakit naman ganyan? Bitter ka ba? Agoy! Sa pagkakatalo mo noon, Vice Presidential 2022 elections kay Vice President Sara. Samantala, handa naman ang Veterans Bloc na tanggapin si Senator Risa Ontiveros kung gusto nitong sumanib. Ayon kay Senator Tito Soto, sabi ng dating Senate President, hindi matatawaran daw ang integridad at reputasyon ni Ontiveros. Kaya't welcome daw di umano si Ontiveros sa kanilang grupo. Aniyan ni Tito Soto. The more, the merrier. Una rito, sinabi na ni Ontiveros na bukas siya sa posibilidad na sumama sa Veterans Bloc na kinabibilangan ni na Tito Soto, Senator Juan Miguel Zubiri, Panfilo Lacson at Loren Legarda. Abay syempre, tatanggapin. Di natin alam, no? Akala natin mabait yung isa, yung babaeng dulong nabanggit. Meron pa siyang, kay VP Sara noong sa hearing. Magiging boses din pala. Hindi ko po sure kasi itong Veterans Bloc na to, kung ano yung batikos nito, pag nagsama-sama sila, isang boses yan. Ngayon, gumawa sila ng sariling grupo. Ano magiging papel nila? Oposisyon. Pero, ang panawagan nila, hindi oposisyon. Alam bakit? Bibirahin nila dito si VP Sara. Kung kayo ay magiging oposisyon, dapat birahin nyo, kung sino nakaupo. Hindi eh. Parang baligtad ata nangyari. Tuloy. Yan ni Tito Soto. Abay tila nagkakasundo sa impeachment ni Vice President Sara. Diba? Magkabaro. Pero wait, Tito Soto, hindi ba dapat sisingilin ka ng taong bayan? Hindi ba't naaalala mo sa iyong kampanya noon? Ang sabi mo, yung magiging sahod mo ay ibibigay mo sa taong bayan. Wala, kwentong barbero lang yun. Oo, ganyan naman ang mga pangako eh. Diba? Pagdating ng panalo na, kahit lahat ng sinabi recorded, wala na yan. Lululukin na lahat ng sinabi niya.
For the sake of the power and position. Yun ang sabi ni Aling Ledesma. Oo, di ba? Ganun lang, simplihan lang natin. Ano ba ang gusto nito mga ito? Bakit ba pinaglalaban nila ang posisyon? Bakit ba nagsisitakbuhan pa to ng mga senador? Ano ang gusto nila? Alam nyo na. Diba? Dati, nung hindi sila... Tama ba? Re-electionist ba ito ngayon? Hindi ko na matandaan. Kasi hindi ko pinagpapansin itong mga... Oo. Diba? Ano yung usapin ngayon? Puro, BP Sara. Gawin natin mas maganda sa mas maganda. Magagalit kayo, wag narinig nyo ito. Ang alin niya, Kuya Goods. Itong banat nila kay BP Sara. Alamin natin ha. Nai-impede itong process ng impeachment? Well, I don't think Yan there's any impediment. Yan ngayon ang pinaka-fronter nila ngayon. Sabi ni Aling Marie. Kaliwat kanan interview, kaliwat kanan press conference, banat dito, banat doon. Banat kay Tatay Digong sa Dolomite. Dahil daw yun daw yung binabaha daw yun daw yung isang dahilan di umano ng pagbaha sa Metro Manila. Paiimbestigahan nyo. At may banat din siya sa impeachment trial. Walang tigil. Taga Bicol daw ito, sabi ni Aling Lorraine. Naku, alam na. At this point, malinaw po yung panawagan ni Senator Joel Villanueva nitong nagdaan. Magsisimula po ang impeachment, I think a week after the State of the Nation address. Ang sabi niya, it will take a little bit of time. I think 2nd of August po yung binabanggit niyang petsa ng pagsisimula po ng Senate impeachment trial. And very important po yun kasi nga, it is a constitutional mandate to the Senate to try and decide the case of the Vice President. So, ang sabi naman po niya ay they'll elect the Senate President, determine the leadership, and determine the committees. No? So, I guess Congress will be okay with it. We will wait until the 2nd of August for the reconvening of the Senate Impeachment Court and finally proceed with the trial of the Vice President. Bakit po? Walang mangyayaring ganyan. Convene and trial. Negative pa yan. Bakit? Sasabihin yan mamaya ni Senador Marcoleta. Abangan nyo ha. At ito kasi, alam nyo naman kung ano kagustuhan nila. Ilan sila nagkampi-kampihan, ilan sila doon na nagsalita, ilan sila doon ang mga bumibira, political agenda. Diba? Ano sabi na kararami? Hindi naman kung gusto yung accountability, file nyo yung kaso sa korte. Hindi naman korte yan eh. Ginagawa nyo lang yan para masira ang pangalan, gawa ng kwento, matanggal sa posisyon, at matanggal sa pagka-vice presidente. Hindi na makakatakbo si Bibi Sara pag halimbawa natuloy at nahatulan. Diba? Kaya akala naman nito sila magwawagi. May mga Duterte pa sa 2028. Kung ito, isang paliwanag lang. Kung halimbawa lang ito, hindi natin sinasabi magkakatotoo. Si BP Sara ay matanggal sa kanyang pangalawang pangulo at hindi na nga makatakbo. Ilan pa ang Duterte nandyan? Sa tingin nyo, hindi iboboto ng tao yan at pwedeng maging consultant o advisor si BP Sara ng mga Duterte. Ganon din yan, na. Kala nyo, makakaisa kayo, Kwento nyo sa unggoy. Gusto natin marinig. Gusto tuloy pa natin? Sige. Marami nagsasabi na baka daw hindi po matuloy. What gave you that idea? Well, alam po ninyo, maraming mga posibilidad, no? Pero syempre, we will reach... Umamin na rin kayo. Talagang medyo hadlock kayo, na hindi matuloy ang impeachment. Kaya kami nagtataka Hindi ka naman kasali sa eksena, sabi ni Aling Lorraine dito. Ngayon, parang bigla kang naging prompter. Anak ng tipaklong. Bakit kaya? Ano kaya ang offer, sabi ni Aling Lorraine? Hindi ko alam Aling Lorraine ano kaya? Kasi kung halimbawa ako, hindi na ako papasok sa mga ganyang sitwasyon. Ayoko. Kasi masisira ang karera ng pagka-politika ko. Diba? Sa totoo lang.
Hindi magsiservisyo na lang ako ng maayos doon sa lugar ko. Eh bakit kailangan pa akong maging... Eh baka merong pangarap ang mama. Sabi ni Aling Ledesma yan ha. Kaya, tuloy. That point when we reach that date, no? So, ibig sabihin, may mga nagpapanawagan that they probably might make a motion to dismiss, no? Nababanggit na ho yun, it is being telegraphed to Congress and to the public, pero very important to be very clear that in the Senate impeachment rules, yung po may right to make a motion ay hindi po yung mga senador at yung po mga parties to the case. Yung nakalagay po ron. And more importantly, yung pong mga motion to dismiss, sagka po yan doon sa constitutional mandate to basically try and decide the impeachment case. Wait, boss, sir, amo manager. Yan sinasabi nyo, pwedeng hindi mangyari yan. Kasi hahanapan din kayo ng probable cause at hahanapan din kayo ng jurisdiction. Ano yung nasasabi? May jurisdiction pa ba? Parang wala na ho ata sa 28th Congress. Nasa na ba tayo? Nasa na ba kayo? Nasa 28th Congress na ho kayo. Wala na ho ito sa 19th Congress. So, doon pa lang masisilip na kung pwede pa ba sa 19th Congress, pwede pa ba sa 28th Congress itong mga impeachment na sinasabi mo na ito ay na-file nung 19th Congress. So, ano iisipin nyo? Uusad, uurong, abante. Pero, ang sabi ng nakararami, parang mali. Bakit? Ito ang paliwanag dyan. Para maliwanag mga kasama, hindi tayo naglolokohan dito. Ito ang sabi ni Senador Marcoleta. Para kayo ay, aware at alam nyo yung mga kasagutan. Ang sabi ko dun sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. Ay, kay Tatay Digong pala to. Ideklara natin na yung pagdititine, pang-uusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong. Nagkamali ako ng play pero tuloy na lang natin to. Patungkol pala ito kay Tatay Digong. Anak ng bugi. Akala ko nakaset ko doon sa isa. Sorry. So ito, yung illegal na pag-aresto kay Tatay Digong. Ang ganda sana pag-usapan tong isa Nabitin tuloy ako. Akala ko na-set ko dito yung slide. Tuloy na natin to. Pulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Yun ang una. At resolution ito, resolution hindi po ito panukalang batas. Resolution po ito. Opo. Kasi nga may batas na 1951 Bakit pa makikipagtalo pa ako ron? Nandun na yan. Yun na nga po. Pangalawa, yung pinsang buo niyan. yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makabalik ang Pangulong Duterte. At inisa-isa ko rin ang mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. So pinadideklara ko na para lang malaman ng hindi ko sabihin, mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong maipapile yun. Kung ito po may pilot, file na bill. Resolution po bata to. Para mas maganda, tutukan natin ito sana ma-cover ito para mabigyan natin ng mga komento at reaksyon. Maganda yung panukala nito ni Senador Marcoleta. Kita mo, siya na ngayon ang unang kikilos. Hindi una kita mo yung sinasabi niya, tine-televise niya, binobroadcast niya. So, may gagawa na siya ng hakbang para ipanawagan na iuwi na si Tatay Digong. Ang akto ng Senado sa isang resolution gaya ng ihahain nyo sa kaya gusto kong pag-usapan. Kaya gusto kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado. Kung tutulungan nila, kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto namin madeklara. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa sa dating Pangulong Duterte. Di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolution ko ito kahit kanino mang komite, dumapo yun. Edi sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng Senado na kailangan pabalikin ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Ang tanong ko natin siguro dito, paano napatunayan, nagsabi ng resolusyon ng Senado, inaprubahan. Bao nga di ba Senado ito Senado ito di ba? Tsaka na natin tingnan. Gusto ko lang i-deklara. Okay. Kung na-deklara, di ibig sabihin, illegal halimbawa, constitutional.
O di tsaka natin balikan yung ano. Sino Yung bang mga nag-implement Sino yung bang mga- gumawa nito? Sino bang Ayun. nag-implement? Era. Oo. Di ba? Kasi yun ang worry ng iba. Baka pag natuklasan yun, si Jack may nagutudo. Kasi meron namang di ba merong meron ng naunang pagdinig diyan. Oo. Wala yatang ending eh. Wala nga po, Ayun hindi na. natapos kasi nag-eleksyon Ayun na. Sen. Kaya nga, tapos na yung election. Isa. Parang walang gumagalaw eh. Para sa ganun. Ito na. Ito na yung mga nababanggit. Ha? Naumpisahan na, walang ending. Napansin din ni Senador Marcoleta. Bakit nga naman wala pang ending? Pwede ba sa Monday, samahan mo si Senador Marcoleta? Kaya napupulahan eh. Ay, napupunaan. Oo. Ang sabi ng iba, nagamit na naman. Totoo ba ang kwento? Totoo ba ang eksena? Si best friend, si best friend hindi na makita at wala ng boses. Hindi ko pa alam. Kaya samahan mo si Senador Marcoleta. Kaisa ka namin, kaisa ka ng ating kababayan. Mabigyan ng boses na mapauwi si Tatay Digong. At doon sa mga nagpapanggap, sabi ni Aling Lorraine, galingan nyo. Pag nabuko kayo, bukayo. Gusto kong itahi yun. Nasaan ba yung una? Pwede ba idugtong ko na ito, di ba? Yun. Well, ang kunyari nagkakamali, yung sa di ba? Yung sa foreign relations, si Senador Amy Marcos, tinatay. Oo, nagkataon parang ibibigay sa akin ng foreign relations. Ayun. Yun. Para magkaalaman na kasi. Di ba? Dapat nga ituloy yun naman pala. Pero anyway, isangkot na natin ang ating mga kababayan. Teka, paano isasangkot ngayon? Magtatanong tayo, Sen. Pagaluin mo yung ito. Huwag lamang yung isa. Ganun. I-discuss mo yung pending yung batas. PRRD Act. Meron akong dalawang resolusyon. Dalawang resolusyon. Diba? O lagumin mo ngayon. Yun, Hindi nagsasalita si Nelson. Si Nelson ngayon. Trabaho Hirap naman. namang lagumin yun na sige. tatlo. Lagumin mo lang. Kasi yung ito isa, yung PRRD Act, tapos yung panukala na Deklarang unconstitutional at pauwiin ang dating Pangulo. Lagumin mo nga. Maya-maya ng konti, bigyan kita ng 3 minutes. Yan magkakaroon ho ng sa Monday, kagaya kasasabi lang, sa Monday, abangan natin yan. Anong araw na ngayon? So kahapon nabanggit yan, gabi, sa maayos na channel, sa maayos na stream media, nasa ganang mamayan, yan ang mga asahang tagapagbalita. So ito na. Ano ang bago dyan sa Australia? Mga kasama, ito ho ay matagal na to Ay, matagal na to. So, bakit 5 hours ago? BP Sara attend Free Duterte Now rally in Melbourne, Australia. June 22 na to. June 22 pa to. So, hindi natin to pwede isama sa usapin kasi panis na ito. Kaya, mas maganda yung mga balita na talagang aasahan natin. Kagaya nung kay Senador Marcoleta, may mga bago at gagawin aksyon. Hindi lang doon sa unang ginawa nung kaibigan na wala raw ending. Diba? Totoo nga naman sinabi. May ending ba? At sa Dahig, mukhang wow. Ito ho yung kaganapan. Update. Kailan to? Kahapon. 4 hours ago. Si Senator Robin, bigay natin i-play natin to. Kasi gusto ko maintindihan nyo at malaman nyo kung ano-ano rin yung mga ganap sa Dahig. Hindi lang yung sa Pilipinas. So, ito siya, Si Gabriela, si Isabela. Manang-mana talaga sa, sa sige. Ma'am, welcome sa Kasama sila, Senator Robin sa Dahig. Ayun. Wala pa sila sa park, parang enjoy pa lang sila, Parang yung family ni Senator Robin, alam mo yung malapit sa facility. Hindi ko alam kung facilities yun, pero nasa Dahig sila. Para siguro, siyempre, dalawin si Tatay Digong. Ganun lang. Kaya doon sa mga tain-tae, gustong-gusto sa impeachment,
intindihin nyo muna ha kung ano yung mga bagay-bagay. Sa susunod, wala na yan. August to August to. Naku, hindi ho aabante yan. Walang mangyayaring trial. O, mapapahiya lang sila. I-dismiss ka agad yan ng mga magaling na senador. Yun nga. Hindi nila kakayanin si Senador Marcoleta dahil makikipagbardagulan sa kanila yan. Totoo naman Di ba? Hindi nila kakayanin yun. Yun ang, meron lang petsa na impeachment. Kapapasok lang. Tingnan nga natin itong petsa. Eto na naman siya. Siya na naman yung tagapagsalita na muntik bardagulin ng isang senador. Nananahimik. Meron na naman siyang hindi ko alam kung ano ng mamang ito kung ano yung ano natin bigyan natin ng magandang reaction. Ano ba to? Pasok. Time to be given sa Senate and the House to organize itself, and come August 4 we'll be able to convene the impeachment court, maka-take ng oath yung mga bagong senator judges, and at the same time magharap na yung prosecutors at defense team ni VP Sara. August 4 daw. Anong petsa na ngayon mga kasama? Kanina sinasabi ng isa August 2. Ngayon August 4 na naman dito. Baka susunod nito September na o next year na. Tigil nyo na kasi. Wala nang magandang patutunguhan yan Ang unahin nyo, yung pagtatrabaho nyo, tumulong kayo sa bayan ng Pilipino. Hindi kayo nakatutok dito sa impeachment. Ang inihayag ng ilang miyembro ng Senado kasunod ng paglalahad ni Senador Joel Villanueva na may planong sa August 4 na muling i-convene o tipunin ng impeachment court. Bagaman nilinaw ni Villanueva na hindi pa ito formal na kasunduan sa gitna ng 4 hanggang 5 senador, hindi rin mapipigilan ang ilang Senate members na magmosyon para sa mas maagang pagsasagawa ng impeachment trial. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, dapat pag-usapan sa plenaryo ang mungkahing ito at tukuyin ang mga dahilan sa pag-antala ng pagko-convene at saka ito pagbotohan. Aniya, dapat sundin ang anumang mapagdedesisyonan ng mayorya ng mga senador at pakinggan ang mga magdanais pagpaliwanag ng kanilang boto. Bilang Senator Judge, nais niya anyang marinig o makilahok sa diskusyon ng anumang malaking issue sa impeachment process bago gumawa ng desisyon dahil ito ay constitutional duty. Nais rin ni Senador Francis Kiko Pangilinan na linawin ang panukalang schedule ng pagtitipon ng impeachment court. Aniya, dapat walang antala sa pagsasagawa ng trial proper alinsunod sa pagtataguyod ng mandato ng konstitusyon. Mas mabuti anya na mag-convene sa pinakamaagang oras na posible dahil malinaw sa konstitusyon na dapat agarang isagawa ang paglilitis pagkatanggap ng reklamo. Malinaw ilan sila? Yan, si Kokoy, 2 na, si Toto, Soto, si Lacson, nababanggit na 2 Tolfu, 6 na, Tiberos, 7, Subiri, 8. Tignan natin titimbangin natin kasi numbers game to. 8 na sila. Sino pa? Okay, 8 sila. Less mo yung 24. So, ilan na lang? Mahina tayo sa math. Compute natin 24 minus 8. So, may 16. Yung sa 16 na yan, di pa natin sigurado. Hindi. Isama pa natin pala dyan. 10 ang magiging lalabas dito na kalaban. Kasi ito pa si Villanueva, saka ito si Win or Lose. 8, 10 sila. Laban mo dito sa 14. Kasi 24 yung mga senador Sinabi naman ni Senador Bam Aquino na handa na siyang gampanan ng tungkulin at responsibilidad bilang Senator Judge. Inaasahan ni Senador... Kita mo, iba na rin ang kwento, di ba? Nung nakaraan, parang tuloy lang. Bam na sa August 4 ay tuloy na ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Aniya, bubusisiin niyang mabuti ang mga ebidensyang ipipresenta, magiging mapanuri at bukas ang mata at isip sa proseso. Bayag naman si Senador Vicente Soto III ay pagpatuloy sa pinakamalapit na petsa na posibleng isagawa ang impeachment trial dahil masyado na anya itong naantala. Nauna na rin sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na walang problema sa kanya kung sa August 4 pa magko-convene ang impeachment court. Dahil isasagawa ang ceremonial opening ng Senate plenary session para sa 20th Congress sa July 28, posibleng sa kasunod na araw ay may tatayo na ring senador upang buksan ang usapin kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte na nakahain sa Senado. Asher Kadapan Jr. Gustong-gusto nila lumabas din ang tunay.
Noong una, nung mag-election pa lang, ayaw nila magsalita patungkol dyan sa impeachment na yan. Bakit? Sigurado, tas-tas sila sa boto. Ngayon, nakuha na nila. Actually, merong naisama rito na ayun nga lang. Hindi natin pwedeng sabihin, baka mamaya may magalit. Oo. Alamin natin sa susunod na eksena, baka pwede na natin sabihin. Kaya sa susunod, huwag kayong magtitiwala doon sa binibigay na endorsement, yung ini-endorse sa inyo, dahil hindi totoo yan. Ang birada rin yan sa susunod ay kay BP Sara. Kung Duterte na pinasok nyo lahat, sigurado. Sa bagay, nagawa ng kwento ng ng milik-milik Kaya wala tayong magagawa dyan. Kaya sa susunod, mamili ng tama. Wag ba kayo magpapabudol ulit? Diba sabi ko nga sa inyo, sino binoto ko? Hindi ako bumoto doon sa in-endorse. Dahil alam ko na yung nangyari noon. Tama sa tama. Alam din ni Senador Marcoleta, bakit bakit nakapending, walang finish, walang ending. Ano nangyari doon sa pag-uusap patungkol doon sa pagdala kay Tatay Digong sa dahig. Pero kung umabot ka sa video na pakilike, share ng video hanggang sa muli. Bye-bye!